Isang mapagpalang araw po para sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Content ko pong ito, sa vlog ko pong ito, ay pag-uusapan natin ay ang tungkol sa automotive painting. Ano ba yung automotive painting? Automotive painting, ito po yung pagpipinta na gumagamit po ng air compressor at spray gun. Ito marami pong nagtatanong kung ano ba yung the best, matibay, makintab, na top coat clear. Sa pintura po kasi ng sasakyan o maging sa mga motor, mga fairings, gas tank ng ating mga motor, gusto natin ma-achieve yung tibay, yung kintab, at gasoline resistant. May mga top coat clear kasi na makintab lang pero hindi siya gas resistant. Ano nga bang top coat clear? Matibay, makintab, the same time makunat na rin. At higit sa lahat ay gas resistant. Ito po yung two-component system na top coat clear, urethane type. Marami pong iba't ibang klase ng brand ang urethane type na top coat clear. Dito ay ibabahagi ko lang po sa inyo ay isang brand lamang. Na ito ay nilan sa Pilipinas, hindi ako nagkakamali, way back 90s. Kasi dati ang sikat nung araw na top coat clear na aking ginagamit ay mga acrylic type. The best na acrylic type nung araw ay yung RM. Then Gilder, Nippon, yan yung magagandang top coat clear noon. Kaya lang, bago nyo ma-achieve yung kintab, pinaka-minimum na coat, mga 10 patong o 10 buga. Ganong kahirap ibuga ang acrylic kasi ang mixing ratio noon ay malagdaw. Kung isang part ng clear, 2 part ng acrylic thinner. At namimili siya ng thinner, hindi basta acrylic thinner lamang. Kailangan gumamit ka ng high gloss acrylic thinner. So meron pa rin naman ng mga acrylic type na top coat clear. Hindi pa rin nawawala. Kaya lang medyo humina siya kasi nung nagsimula nga itong inilabas, itong urethane top coat clear, medyo nabawasan, naka-apekto talaga sa paggamit ng acrylic type na top coat clear. First time po ako nakagamit ng urethane type na top coat clear. Doon ko din kakamali, mga year 1994, mga ganun siguro. Ang brand po ay Ansal. Ang Ansal, para sa akin, sa lahat ngayon na nagamit ko na urethane top coat clear, Ansal ang pinaka-matibay. Makunat, makintab, wala ka talaga masasabi sa tibay. Kasi nga, mismong sa sasakyan ko to ibinuga. Ang unang nagtry ako nito, binuga ko sa aking, kung nauso pa yun ng araw, yung, kung tatatandaan nyo, yung mga jeep na maliliit, na parang owner, na pangkotse yung harapan, stainless po siya, pinagbawal yung stainless. So, maganda raw gamitin to sa stainless. So, itong Ansal urethane type. So, nagsimula ako doon sa anti-corrosion. Yun yung kulay green, tapos spray peeler. Yan yung mga primer nung araw na talagang lagi ko ginagamit. Pero, bago pa yan, una ko munang ginamit na primer ay Gilder Epoxy Primer Gray. Nasubok din sa tibay. So, balik po tayo dito sa topic natin, Ansal urethane top coat clear. Unang inilabas to, itong Ansal top coat clear, ay wala pa siyang Calcio. Ano lang, nakalagay sa kanya, Ansal urethane top coat clear. Yan yung una kong nagamit. So, siya pa lang talaga, yung sikat na sikat nung araw. Ngayon, may lumabas na Ansal din, top coat clear, na para sa akin mas sumobra yung ganda. Itong Ansal urethane Calcio top coat clear. Ito, honest review po to, no? Napakatibay kasi sa mismong sasakyan ko po to ibinuga. Kaya lang, ang medyo sabihin na natin na masakit lang talaga sa ulo. Kapag tayo ay nagbuga nang wala po tayong shop, proper talaga na shop na nakakulong, na meron lang exhaust fan, maganda yung flooring niya, talagang yung area ay kulong na kulong. Walang pumapasok na dumi o mga insekto. Ang Ansal urethane top coat o yung Calcio ay maganda siya na tuloy-tuloy ang pagbubuga. Meron lang po tayo na at least 10 to 15 minutes plus off or interval
bago tayo mag-recoat. Kasi ito yung sakit sa ulo. Kaya ako ngayon medyo umiwas ako eh. Sad to say, no? Kahit napakaganda ng Ansal urethane, calcio top coat clear, umiwas ako kasi wala nga po akong chef na kulong talaga. Hindi po papasok yung alikabok o mga dumi. Kasi kailangan dito yung talagang malinis yung bugahan. Pero kung nasa mga open space ka lang, kahit magdilig ka pa ng lupa o ng area, paano naman po yung mga nanggagaling po sa aerial, di ba? Katulad ng mga insekto o yung mga lipad na dumi na may chance o tendency na dumapo sa ating binubugahan. Yan, ano nga ba ang ano nun? Ano problema? Dumako muna tayo sa mixing ratio. Ng Ansal urethane, calcio top coat clear. Ayan. Dumako muna tayo dyan. Ang Ansal urethane calcio top coat clear, kaya ito nagiging maselang. Kapag ito once na naibugan nyo na, kailangan 10 to 15 minutes makapag-recoat na kayo kaagad. Kaya ang magiging problema nito, hindi nyo magagawa yan kung ang area ng ating pinagbubugahan ay open, malakas pa hangin at timing, so magliliparan, may tendency na madapuan ng kung ano man dumi ang pwedeng dumapo doon sa top coat clear. So hindi natin pwedeng i-recoat ulit to after 10 to 15 minutes, maobliga tayong patuyuin dito. Kung hindi kaya nitong araw na to, maaaring pagpabukas pa. Kailangan tuyo, lalo't medyo napakapal ang ating pagkakabuga. Dito po siya nagkakaroon ng reaction, sakit sa ulo. Lalo't ka ang binugahan natin ay kotse. No? Buong body ng kotse, di ang laki. Hindi siya nagkakaroon ng reaction sa lahat ng portion. Merong lang patsi-patsi. Kung magasa, ito yung kotse. Ayan, yung kotse. Kung magasa, no, nag-spray kayo, maring nagkaroon lang dito. Dito. So, sakit sa ulo. Kasi nga, maobliga kayo na ulitin. Ang gagawin niya, lilihain nyo na sagad. So, may tendency na pati yung base coat o yung kulay ay maggasgasan ulit. So, magbubuga ulit tayo ng kulay. Yun lalo ang sasakit ng ulo kasi nga, napakaselang ng Ansal urethane calcio top coat clear. Kapag ito'y nakatuyo at ni-recoat nyo, nagkakaroon siya ng wrinkles o kulubot, nagkakaroon siya ng reaction. Wala akong masabi sa Ansal urethane top coat clear kung pag-uusapan ay kintab, tibay at kunat. Grabe, napakahirap lihain, napakahirap i-bapping. Yun nga lang, kailangan ay continuous ang ating pagbubuga. Kung 3 coats ang ating gagawin, kasi ang acrylic 10 coats bago nyo ma-achieve yung kintab no? Pero sa urethane top coat o sa Ansal, 3 coats lang, ma-achieve mo na yung kintab niya. Lalo kung gagawin pa ng 4, 5, 6, kapalan mo pa, lalo napakaganda. Dapat dito, 10 to 15 minutes, makapagbuga na po ulit tayo. Kasi pag pinagpabukas mo pa o nakatuyo, pagbuga mo ulit, may tendency na magkaroon ng reaction o kulubot o kulo na tinatawag ng mga kasamahan kong pintor din. Umatin po ako ng seminar noon, bago-bago pa lang yung Ansal, maraming nag-raise ng issue about po dun sa pag-react ng Ansal urethane top coat clear. Wala hindi rin maipaliwanag ng mga mentor o ng mga nag-seminar. Hindi nila maipaliwanag kung ano ang cause. So dahil tumagal, nag-try ako ng mga ibang urethane top coat clear. So nakaka-encounter din ako kahit sa ibang brand. So sabi ko, parang hirap, no? So ngayon, ilang years bago ko na-discover na ang nagiging dahilan pala ay yung thinner. Ang Ansal po,
Calcio, urethane, top coat clear. Ang mixing ratio po niyan ay 3 parts. Ito, urethane clear, urethane, top coat clear. 1 part ng urethane catalyst. Ito po yung two-component system na tinatawag. So, ayan, pag mimixin nyo po yan, haluin nyo po yan. Then, lalagyan nyo po siya ng 4 parts ng Ansal urethane thinner. Or any brand, basta urethane thinner siya, no? Pero dahil nga Ansal ang ginamit ko, Ansal na rin ang urethane thinner ko. So, ayan po yung mixing ratio niyan. Ano nga ba yung parts na tinatawag? Ilang ml ba yan? Ilang grams o ilang liter? Wala po tayong pinag-uusapan na volume o dami. Ito pong parts na tinatawag, ididepende po ito sa laki o dami ng inyong bubugan. Kasi once na ito po ay inyo nang napaghalo o napagmix na, ito po ay may curing time na 24 hours. O depende pa sa klima. Pag sobrang init, titigas na po siya. Kaya ito po, kailangan pagka tinimplan nyo na po ito, ay maibugan nyo na po kaagad. Hindi nyo na po pwedeng ipagpabukas pa. Tumataas po yung viscosity or pwede na maggulaman. Hindi na talaga magandang ibuga. Kahit lagyan nyo po ito ng urethane thinner pa. Kaya ito ay hindi pwedeng magtimpla ng sobra-sobra. Tatansyahin po natin yung dami na ating ubusin lamang sa ating bubuga. Kaya wala pong pinag-uusapan itong grams, liter, o ml. Maliwanag po yan. So ito, ipapaliwanag ko po sa inyo yung 3 parts, 1 part, 4 parts. So ito po yan. Yung 3 parts po na tinatawag, ito po yung ating timplahan. So, yung timpla, kunyari, ito po yung level natin. Hindi natin pinuno. So, ayan po yung 3 parts. Clear. So, ito naman yung 1 part. Pares din ang dami yan. Ito yung 1 part. Catalyst. At ito naman yung 4 parts. Ay. Ito po ay drawing lang po, no? Basta pare-pares po yung size po niyan, pati yung dami. So, ito naman po yung 4 parts. 4 parts ng urethane thinner. So, ayan po yung parts na tinatawag. So, bali, paghahaluin nyo po itong dalawa, ayan, pag napag-mix nyo na po yung two-component system, yung urethane top coat clear at catalyst, na paghalo nyo na, doon pumapasok yung 1:1. Ibig sabihin naman 1:1, kung kaano karami ito, yung mix na, no? O yung catalyst na urethane top coat clear, ay ganun din karami yung thinner. Kaya tingnan nyo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ito po yung thinner. So ayan, sana po ay nalinawan na kayo, no, sa mixing ratio. Marami pong nalilito dyan eh. Sunod na vlog ko, iano ko naman sa inyo yung iba't ibang uri ng urethane top coat clear na iba-iba yung mixing ratio. Hindi siya pare-parehas. Sa base coat o yung mga kulay, basta urethane, any brand, halos pare-pares po ang mixing ratio. Pero pagdating po sa urethane clear o top coat clear, depende po sa brand. Meron pong 2:1 lang, tapos may thinner din 1. Meron 3:1, 10% lang ng thinner. May mga ganun po, no? Iba-iba po eh. Napakarami po na iba't ibang klase ng urethane top coat clear.